Magandang araw po mga kapatid at tayo po ay nagbabalik sa ating programa dito sa YouTube Live o sa Facebook Live. Salamat po sa mga nagapakinig ng salita ng Diyos sa mga bagay pong ito. And, and I'm sure marami po kayong gustong itanong, di ba? Sa mga kasulatan sa Biblia na minsan ang hirap minsan maunawaan ang Biblia, lalo-lalo na sa mga bata pa na hindi pa naturuan ng ng aral na tungkol sa Diyos. Kaya kailangan turuan ang bata na mababasa po yan sa Kawikaan 22:6. Turuan mo ang bata sa daan ng kanyang lakaran. At pag siya'y tumanda niya, ito'y magiging kabutihan sa kanya, di ba? So, basahin po natin ang sa English. Ganito po ang mababasa po sa English ng Kawikaan. It's a Proverbs 22:6. Ganito po ang mababasa po na. Train up a child that in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya turuan natin ng bata sa kanyang mga daan na lalakaran. At magandang hapon sa lahat po ng mga tao, umaga, tanghali o gabi, saan man kayong sulok ng mundo ay pag-aaralan po natin ang mga kasulatan sa Biblia. So, may mga bagay po na pinag-aaralan po natin sa Biblia na minsan ang lalalim, di ba? Malalaman natin ang lalalim. Hindi mo pwede sabihin na pag pinangaral mo sa isang tao yung aral na natanggap mo, ibig sabihin ipapangaral niya din sa iba. Meron kasing taong ayaw niya ipangaral yung salita ng aluwa dahil nga ayaw niyang malaman ang katotohanan tungkol sa aluwa. Yung aluwa po is a term talaga siya. Ito'y totoo na script, no, na nilagay doon sa kasulatan ng Apelyo, no, na 585 years or BC, no? Na nakasulat doon mga kapatid, yung Pelyo na yon, nakasulat doon aluwahim, no, aluwaim o aluwaam. Isang ano lang din yung isang parang buong karakter na nandoon. Pero malalim pala ang ibig sabihin mga kapatid. Hindi natin masyado naaarok sa panahon natin kasi syempre tayo po ay naka-base lang din sa bagay na nakikita natin like alphabet, no? So doon kasi wala namang alphabet na katulad na ginagamit natin ngayong English. Oh, the more kasi yung English kasi nagkakaroon po ito ng maraming translation, no, sa English. But di naman sa iba kasi may mga ibang ano naman na for example, yung alap. Yung alap po ay ito'y alep na kung ilalagay po natin sa English is letter A or A. Kaya yung alap po na yan, mga kapatid, is Aramaic. Aramaic po ang salita noon, pero nawala po yung original pronunciation or dialect
ng Aramaic na origin talaga, no? Kasi na-separate siya into two branches, 'di ba? Na-separate siya. Sa panahon ng mga sa panahon ng sa Babylonia, yung Babel na sinasabi, no? Sa panahon ng Babel ay nandoon po yung sinasabi na paghati-hati ng mga wika. Doon sila nag-umpisa. Kaya yung Babylonian, marami pong wika na nakapaloob doon. Kasama na doon yung Aramaic, Hebrew, Akkadian, no? Or Assyrian, nandun po sa paloob sa Babylonia. Kaya mas malapit ka sa wika ng Ebreo pag bumalik ka talaga sa ancient Babylon, yung Babylonia. Kasi ang wika ng Babylonia is Neo-Aramaic, no? Hindi Judeo-Aramaic, kundi Neo-Aramaic siya. Neo means panibagong Aramaic or something, iba pa sa na kasi iba yung wika ng ginagamit eh. Pero sa panahon ni Moises, ay ginamit po doon is Paleo na katunog ng Phoenicians. Katunog din ng Organic, no? And in that time, mga kapatid, nagkaroon tayo ng kaalaman at dedikasyon para magkaroon tayo ng talino tungkol din sa mga talatang na paloob sa Biblia. Diba? Kasi yung Organic at Phoenicians na sinasabi, nagkahati po ito, no, na Aramaic. Kung bibase natin talaga, no, na parang nahati siyang Aramaic. Kasi yung Phoenician is characterized din siya as a Hebrew script. And then, yung Organic is parang Hebrew script din siya, pero iba lang din siya sa wika ng ginagamit sa Organic kasi nandun yung U. No? Then, sinasabi nila, wala daw W. Paano mo mas pronounce yung wika o yung wika noon kung walang wa? Kasi sa panahon natin, natagpuan po 1,600 BC or 1,600 or 700, 1,700 BCE o BC, yung baybayin. No? Ito'y matagal na na-improve ito pero nawala ito din, ano? Yung Aramaic nawala din yung pinaka-pronunciation niya pero yung baybayin po ay nawala. Commonly binibigkas natin siya dati, ang sinasabi po, yung baybayin ay alibata o yung term na alibata, it's alphabet pa rin siya. Ali is parang alep, and then ba is bet, and ta is the end. Kaya alibata. So yung ta is to. The last part. Pag binasa mo ang Biblia sa Hebreo, mababasa mo doon is alapta o alepto. Kaya yan mga kapatid. So, ang hirap lang din kasi bigkasin kasi yung to ay W or U ang nilagay kasi nila, no? The modern ano na siya. Pero wala talagang W na naka-represent or yung U wala ding naka-represent talaga. Kasi yung ginagamit na vav or wow na sinasabi sa Biblia, wala daw letter
W. Pero it pronounced as wow. Wow. W-A-W. Wow. So, in that time, mga kapatid, nagkaroon po ito ng discussion. Kasi yung orgatic kasi nilalagay po nila is U lang din. Ano? Pag binigkas nila yung wow, it's U ang nakalagay. U. Or Chaldean, ganun din yung Alcaldean. So, Chaldean, Akkadian. Yung Akkadian is Babylonian script talaga siya. Pero nakasulat lang din siya two time di sa wika ng Hebrew script. Okay? So, dito natin matatagpuan mga kapatid na marami pong nagsisilitawan, no? Nagsisilitawan ng mga aral sa panahon natin ngayon. Kaya ang hirap mag-distinguish kung sino yung totoo na nagsasabi o sino yung nagsisinungaling sa pagsasabi. May mga bagay din po kasing dapat i-control o i-alamin ang mga bagay po na yan. Dahil when it times na nalalaman mo, no? Kaya may in times na malalaman mo yung knowledge din dito sa Biblia. Yung Elohim iluwaim, no? Na iluwaim, the most loving of all his creation. Iluwaam, the most loving of all his nation. So, mga kapatid, ito yung nasyon na sinasabi ng Biblia. Natagpuan ko lang din yan sa pagbabasa ko ng Word of Yah dati, no? Na yung pangalan ni Yeshua ay si Yahu. Wala pong nababanggit, naisip ko wala na po, di ko na masyado nababanggit yung Jesus Christ. Kasi in that term, kasi ano siya yung pangalan Jesus Christ, mga kapatid, galing pagano. No? Kinonvert lang din siya ng, in 15th century, wala namang letter J. Kaya nga yung sinasabi nilang ancient Paleo daw is walang letter W, walang O, walang V. No? Wala ding U. Bakit? Paano mo mabibigkas ngayon yung wow o vav nagsinasabi? Kasi wala naman letter V. Bigkas ngayon yan, vav Yung, yung wow nasa character ng ng Hebrew script na ginagamit na sinasabi nila Paleo. So, nagkaroon po ito ng kaalaman sa atin o nagkaroon ako ng kaalaman dyan. Hindi na masyado akong nagfo-focus kasi I think it's lost the link of it. Nawala na yung link. So naputol yung link na yon, ano? Siguro tinanggal ng Yahuwans dahil ayaw tayo maniwala. Dahil sa totoo lang po, nung wala pa yung Yahuwans, no, 2001, Yahuwa na talaga yung naisulat sa Word of Yah, Dabarya. No, 2000 pa lang, 2001. So, nahukay po ito sa Quram. Yung Qumran dun sa Jordan River or sa Judea. No? Na nahukay po ito yung Dead Sea Scrolls 2001. So, nagkaroon po ito ng mas lalo pang kaalaman tungkol din sa pangalan ng Diyos. Dahil natagpuan nga siya. So,
isinulat ngayon ng mga kasi ang sulat ni Isaiah, si Isaiah kasi nagsulat ng Dead Sea Scrolls. At may mga kalakip din doon ng mga libro nila ni Ezra, no? Yung mga Salmo, kalakip din doon sa Dead Sea Scrolls na yun. Pero yung sulat kasi ni Isaiah, it's more talaga siya. Ito'y napakalaking importanteng bagay, no? Kasi ang sinasabi kasi ni Isaiah doon, no, may mga future, may mas future pa. Yung sa panahon ni Daniel, ang sulat ni Daniel is Aramaic. Binabasa sa Google, no, na ang sulat is ginagamit din doon ni Daniel na Aramaic, and then si Ezra din nandun din So there kaya na-compile din nila yung libro. Matagal na rin na-compile ang Biblia, pero nakuha nila yung pinaka-original. Pareho naman daw yung wordings, yung Aramaic alphabet na yon. Kasi hindi po siya Hebrew na modern eh. Yan. Hindi modern na Hebrew. No? And it's a perfect na nandun din ng pangalan ng Diyos na Yod Hey Uwa Hey. Bakit Uwa Hey? Kasi mga kapatid, ang Uwa, it's U and then Wa, na-pronounce po ito siya na Uwa. Pero nilagay po kasi sa orgatic, no? UAU o UWA, na ibig sabihin sa kanila is letter U. Wala pong letter U in the time of na sinasabi na may letter U. Wala pong letter U. Katulad sa atin, pag binigkas natin ang wa, there are all consonant word. No? Consonant lahat siya. Iilan lang din, tatlo lang din siguro yung vowel natin, Yung A, I, at O. Pero naging sa panahon ng mga Katsila, na bago ito, no? Si ano nga yung pangalan nun? Si Achupeta, no? Ewan ko kung nakalimutan ko lang din ang pangalan niya, no? Pero nakalagay din doon siyang nagbuo ng wika ng sinasabi nating alibata. Pero hindi pa natin alam na baybayin pala talaga yung ating ginagamit na salita. No? Kasi pag nagbaybay ka, katulad nito, sinasabi ko, baybay means pagbabaybay o uh, pag isa-isa ng pagbigkas. 'Di ba? Baba, i. Ganon. Lala, ki. So, baybay po siya na ginagamit po yung salita. So, kaya pag sinabing meron kasing kapagabagabag, 'di ba? Pagbabaybay kasi siya, no? Baybay kasi yung pinaka main ng alpabeto ng Pilipino. So, yung pagbabaybay po, kalakip po doon, pag binaybay mo rin yung Hebrew word, no? Pag binaybay mo kasi siya, for example, nilagyan mo ng letter A lahat yan. Asian alphabet. Kasi puro consonant lang din yan eh. Kasi yung vowel nila is silent. Silent po yung vowel. No? Yung letter A na Aleph, yung I na Ayin,
at yung O is a vowel. Pero yung O, yung uwa, yung wow, yun ay consonant. Pwede siya maging vowel, pwede siya maging consonant. That is the perfect na ginamit na buo talaga siya. Ang pangalan talaga o yung character na yon ng alphabet na yon, no, ay uwa. U-W-A. Uwa. Pero sinasabi nila walang W. Eh bakit sa Aramaic? Pag pumunta ka naman sa Arabic, nabibigkas naman nila ng we, o wa, o wo. Diba? Kasi nga, meron doon na W. Kasi hindi mo mabibigkas yung O noon kung walang W. Nakikita? Kaya ang sabi nila daw, yung W is, sa English kasi sinasabi nila W. Yung U daw is W. Eh, English po yun eh. Hmm? Yan, pinag-aralan po nila yan sa English. No? W, kaya wala pong W. It's a representation lang na dalawa po yung O. Double O. Yung O, mismo double O. Kaya yung uh, wow is O. Dalawang O. Pag pronounce mo siya. Kung dun ka talaga sa English. No? Pero ang kung Tagalog ka naman o Filipino ka, pag nag-translate ka talaga, uwa. Bakit? Kasi yung uwa, pwede siya maging, ang U, pwede siya maging O, at pwede siyang maging wa. Bakit naging ganon? Bakit naging ganon, mga kapatid? Dahil separation lang din. Yung nakikita nating baybayin, ang O, meron siya separate na vowel, di ba? O at wa. Magkaiba. Pero noong unang panahon daw is magkaisa ito. Kaya yung uwa magkaisa, kaya nababanggit na natin na uwa. Bakit? Yung iyak kasi ng bata, Mateo 21:16, no? Na 16, no? 16. Na ang bata ay umiiyak. Ano ba siyang umiyak yung bata? Paano ba umiyak ang bata? Uwa. Uwa. So sabi, kasi yung uwa, mga kapatid, ibig sabihin po nun ay spirit, ruwak. Ang unang pagbigkas noon dapat nung una ay uwa, yung espiritu. Kasi merong buhay sa bata. No? Merong pagkabuhay na pinanganak yung bata. Kaya nagkaroon po, mga bata pa, dumidede pa lang ito, alam na kung pag umiyak kasi yung bata, ang gusto lang din naman yan, pagkain, pag nagugutom. Di ba? Pag, pag umiyak na naman siya, pwedeng basa yung kanyang kinalalagyan or hindi komportable yung kanyang or meron siyang naipong dumi doon sa kanyang katawan. No, alam na natin kung anong dumi yun, mga kapatid. So, kung kayo nakakaintindi, bakit naging uwa? It's the spirit. Binigyan siya ng buhay. Kaya yung unang
pag ano ng bata, yung unang labas niya, umiiyak kaagad siya. He's crying for help. Pero ibig sabihin nun, mga kapatid, yung uwan na yon, ibig espiritu ng Diyos. No? Binigyan siya ng espiritu ng Diyos kasi nabuhay siya. Kasi nandun siya sa loob ng bahay bata, mga kapatid. At nang lumabas siya, ay nagpapasalamat siya sa espiritu ng Diyos. Pero hindi lang natin alam yan sa unang pagbigkas. Kasi sa 21 Mateo 16, sakling lang kasi yun, sa saklings or mga babes, no? Yung mga bata. Hindi natin alam, pero unang binibigkas nila yung pagpupuri pala sa Diyos. No? Mga bata pa ito, pero nagpupuri na pala sa Diyos yan. Dahil binigyan sila ng buhay. Kasi sa unang salita nila, ay umiiyak sila ng uwa, uwa. Na ibig sabihin pala ay ruwak. No? Yun lang din ang unang salita na marinig mo sa batang pag lumabas na sa kanyang uh, sa bahay bata ng kanyang nanay. Kaya napaka-importante pag hindi, kasi para sinasabi nila pag hindi umiyak, malamang patay, di ba? Pero yung paglabas pa lang at umiyak na siya, blessing na po kagad yun eh. No? Kaya nagpapasalamat tayo mga kapatid na meron tayong nalaman na ganyang karunungan. Kaya yung banggit natin lagi ay Yahuwah ang kanyang pangalan. Hindi pwedeng maging iba yung pangalan ng Diyos dahil Yahuwah ang ibinigay. Yung Yahu is Almighty Creator of heaven and earth. Almighty Creator siya. Siya yung pinakamakapangyarihan. Abidyad. Abiyad. Abiyad means Abiad. It means the everlasting Father. Ginamit din yan sa hinuhulaan dati na si Kristo. No? Na maipapanganak na bata. Sabi nga dito sa Isayas, basahin natin sa Isayas 9, ang talata ay 6. Ganito po ang mababasa po natin. For unto a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So kaya yung pangalan niya ay Yehuwah. May nagtanong sa akin kanina, sabi niya, may binanggit ka na yung Yahuwah, may sinend ka na the behold the hand, behold the nail. Yung pangalan na tetragrammaton na Yod Hey Vav Hey is behold, di ba? The nail. O hand, behold, nail, behold. Pag tinranslate mo siya, pag tinranslate mo siya, behold the hand, behold the nail. Na ibig sabihin, tumutukoy at nire-refer ito sa Mesiyas, kay Yahusa. Diba? Kay Yeshua.
tinutukoy po si Yeshua dito. Ibig sabihin, yung pangalan niya na pala ng una, Yahuwah na. Dahil yung Wa is a male child or a boy. Yung O, espiritu po. No? Ang ruwak. Sinasabi natin kanina. Yung Yahoo is Almighty Creator. Why I'm just saying is that, mga kapatid. Dahil yan po ang tunay na nakasulat sa original script doon sa Word of Yah na nabasa po natin. Ngayon, naghahanap tayo ng paraan upang magkaroon pa tayo ng kaalaman tungkol sa kasulatan. No? Pinag-aaralan lalo natin. Pag nakabasa tayo ng pelyo na pelyo na ginagamit sa 21 alphabet kasi yung pelyo, di ba? Pero nung unang panahon kasi yung baybayin is 17 or 15 character lang din siya nung una. Yan. Pero nag-evolve hanggang dumami yung salita ng tao. Kasi iba-iba yung tunog na ginagamit. Yan. Kaya yung hey, 300 BC lang din siya, naging letter E. Diba? Pag nang katagalan ng panahon. Yung ale, nagiging il, na letter E pa rin doon, tapos L. No? Pero ale siya, A-L-E, parang ale. No? Yung ale pala ay paggalang po yun. Ale is means, sa ibang lingwahe po, yung ale ay nakakatanda. No? Matanda. Ang gamit natin sa ale is, ano? Pagrespeto po sa stranger na hindi nating kilala. Babae, ale. Pag lolo, ilo. Diba? Elo. So, yung elo, mga kapatid, is superior. No? Katulad, pareho lang din siya ng pagkabigkas ng apo. Yung apo is sinasabi mountain, di ba? Pero noong unang panahon, sinasabi doon na ang apo ay hindi apo sa tuhod, hindi siya parang yung apo na grandson, hindi po yung apo na yun. Yung apo po is lolo o matandang lalaki. Yun po yung atin. Pero yung apo, iba kasi yung apo sa apo. Iba po yun sa apo. Pero gamit lang din ng mga sinaunang tao ay kaya nga napangalanan nila yung bundok na Mount Apo. Dahil nandun daw si Apong Lakay na Diyos na bathala. Kaya doon po natin maisip mga kapatid ang mga bagay po na yan na parang ginulo lang talaga yung salita natin. Pero ganun pa man, may mga may mga history behind of that naman kasi. Kasi nung unang panahon, iisa lang po ang wika ng tao. Dahil sa sobrang katusuhan ng mga tao at yung naghari doon ay si Nimrod, no? Si Nimrod po ay
'Di ba? Anak, 'di ba? May anak siya tapos nagkaanak siya tapos ginawa siyang Diyos eh, no? Kaya mga kapatid, marami pong kababalaghan dito sa lupa na hindi masyado natin naaarok. Sinasabi nila yung yung jinn ay engkanto, 'di ba? Maraming kababalagan, pero hindi tayo maniniwala sa kababalagan na yan. Yun, 'di ba, sa Biblia na itala din na ang tao sinaniban ng mga pulutong o legion, no? Na masasamang espiritu, pumasok sila sa pulutong. At ginamit nila yung nakita nila si Jesus, 'di ba? Yung si Yeshua, nakita nila si Yeshua, and then natakot sila. Tinanong niya pa, ikaw baga yung, di ba? Nagtanungan sila doon. Kilala ka namin pala, sabi niya, kilala ka namin. Oh, ikaw ay anak ng Diyos. No? Eh, anak ka ng Diyos, bakit ano ka ano, paparusahan mo ba kami? Dahil pumasok kami sa katawan ng tao. Parang ganun yung explanation doon, ano? So, ngayon, nagalit tong ano, nagalit yung mga yung pulutong, natakot, medyo may ngit-ngit, di ba? And then, uh, sabi ng Panginoong Yeshua, umalis kayo diyan sa loob ng ano, ng katawan ng taong ito. Kaya sabi nila, ipapasok mo na lang kami doon sa mga baboy. 'Di ba maraming baboy sa panahon na 'yon? Doon pinapasok lahat ng masasamang espiritu. Kasi yung baboy is ang ano pala doon, yung baboy pala, mga kapatid, pinagbabawal siya sa panahon ng Israelita na bawal hawakan. Nakakatuwa lang din naman, ito naman yung Iglesia ni Cristo, ginamit yung talata na pwede na kainin lahat. No? Kaya yung baboy is masarap, kaya pwede nang kainin. Kaya ginamit nilang way of thinking doon ay lechon. Lechon yung ginamit. So sa lechon, mga kapatid, ano kaya ang gagawin ninyo sa lechon? Sabi ng Diyos nung una, may pinasok din si Noah doon sa arka, di ba? May pinasok sa arka. Din sa pagpasok sa arka, may ano doon, may malinis na hayop at may maruming hayop. No? Yung malinis na hayop, pwede mo itong kainin. Sabi ng Diyos. Yung maruming hayop, wag mong kainin. Yung marumi, kasama po yung baboy doon sa marumi. Kaya pinagbabawal noon sa panahon ni Moises. Sa panahon natin ngayon, bawal ba siya? No? Siyempre, bawal din po siya. Kasi doon sa panahon na yon, no, ipinagbawal noon dahil sa marumi, no? Kaya ipinaghahanda yung katawan ni Kristo hanggang sa kanilang panahon. Kasi yung mga kinain nila doon sa Ehipto, puro mga, palagay natin, mga handog sa Diyos-Diyosan lahat yun. No? Kaya
Ang gusto ng Diyos, linisin din sila ulit. Kaya inalis din sila sa Ehipto eh. Ang sabi doon sa mga talata ng Biblia, dumaan sila sa pulang dagat, 'di ba? Yung Red Sea. Dumaan sila at doon sila nilinis. Naligo ba sila? Hindi. Kasi naniwala sila kay Masya, kay Moises. At kasangkapan kasi si Moises ng Diyos eh. Kaya yung hawak ni Moises na baston, yun pala yung bisig ng Diyos, na ang ibig sabihin ng bisig ng Diyos ay ang Mesiyas, si Yeshua. Representante din pala ng bisig ng Diyos yung ginawa ni Moises, na tumutukoy din pala sa Mesiyas, kay Yeshua. Kaya napaka-importante po na malaman po natin ang mga bagay na yun. Nandun pala yung ano, yung 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 anak ng Diyos, yung anak ni Alwa. Oh? Kaya napaka-importante na malaman natin ito dahil sa panahon pala ni Moises, siya na pala nakikipag-usap, yung anak pala nakikipag-usap kasi sa unang Timoteo 2:5, siya yung tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Eh yung ang yung Aba o yung Abe, yung father ay hindi nakikita. Kaya ipinakilala siya ng anak. Kasi ang paniniwala nila noon na iisa lang din ang Diyos. Katulad ng Judaismo, iisa ang Diyos. No? Pero yun pala, nasa isa lang din sila, no, dati iisa lang din sila, dahil sa iisa sila noon, ipinanganak yung kanyang anak. Kaya mababasa natin sa Kawikaan 8 na inilabas ko siya. 'Di ba? Inilabas ko siya. Nang maitatag ang salibutan, nandoon na ako, sabi ng Mesiyas. Ito'y espiritu ng Diyos nagsasalita sa atin. No? Espiritu ng Diyos po itong nagsasalita. Yung banal na espiritu ng Diyos. Ay sinasabi ng INC din kasi, tao lang si Kristo dahil doon lang nagsumibol o umiral itong si Kristo, yung Mesiyas, nang ipinanganak ni Maria. Pero bukod tangi din pala sa salat, lahat ng mga nandun, kaya nga niluluhuran din nila ito. Pero sabi mo kasi tao. Eh bakit niluluhuran mo ang tao? So, Jeremias 17:5, kasumpa-sumpa ang magtiwala sa tao. Sumpain ang tumitiwala sa tao at ginagawang bisig nito. Kasi yung bisig, yung Mesiyas yung bisig eh. Yung bisig, wag mong gawing tao. Diba? Wag mo itong gawing tao dahil ito'y nagre-represent din pala sa anak ng aluwa. Kaya original kasi yung aluwa kaysa sa Diyos na word eh. No? Yung word na aluwa is original. Napaka-original. Yung Diyos kasi galing po yan sa ibang lingwahe na Latin. Pero sa script kasi, 'di ba, iba yung sa script ng Pelyo. Pag wala kasing Diyos doon na nakalagay, letra por letra.
no? Na DIOS, wala pong DIOS doon, kundi Aluwa, Alep, Lamed, Uwa, at Hey. Yun po ang nakalagay po sa script. Wala pong dalet. Yung I kasi hindi naman masasabing ayan, wala kasing I din eh. Yod, o, sinasabi ng iba sa naniniwala sa Yahawashai, no? Yung of Syrian heritage, ay daw yan yung ayin. Doon na sila nagkamali kasi silent letter po siya. Doon na nagkamali po yung mga taong nagtra-translate po ng pangalan ng Diyos at ginagamit nilang basis yung parang syllables o syllables na bye-bye. Syllables by syllables. Diba? Yung syllables at syllables is pagbabaybay po yun. So mali pong gamit po yun, no? Na kaya medyo nagmamali din sila sa Dio. Ang hirap intindihin din yung binabasa nila. Puro din sila nag-acting-actingan eh. Diba? Napansin ko naman din, nadaan ako sa ano nila. Nag-uusap sila eh. Ang dami nila. No, dumami din sila kasi maraming naniniwala din sa Yahweh na pangalan ng Mesiyas. Tupad na tupad nga talaga ang salita ng Diyos dahil darating, no? Darating po na magkaroon po sa pangalan ng Mesiyas maraming Kristo. Kaya dumating nga talaga. Yung Jesus kasi wala namang Jesus nun. Kasi wala namang yung Jesus, no? Pinaikli kasi ng pinaikli kaya naging sa Arabic is Arabic is naging Isa na lang. Yesu o Yeshua o Yahashua o Yahashua na pinaliit ng pinaliit kaya naging Isa sa Aramaic. Yung Iseiou, sabi nila Yesu, yun pala ay Yeshua. Kasi yung U is Uwa. Kasi sa ginamit nila doon, kasi Greek no? So, mahirap din gamitan ng Greek. 'Di ba? Kaya di pwedeng magkatugma din yung Greek at yung Hebrew dati kasi hindi din katulad sa atin na mayroong pagbabaybay na mayroon ng English na invento ang tao. So, pinagsama-sama ito, no? Nicaea, pinagsama-sama ito ng Nicaea Council. Yung Nicaea Council, nandun po yung mga leader ng iba't ibang mga sect, yung mga grupo, Judaism o lahat. Pinagkaisahan nila, nagkaroon sila ng isang council para maintindihan ang nakasulat sa kasulatan. Kasi ang hirap kasi basahin din sa Hebrew. Wala namang syllabus doon. Wala namang mga alphabet letter na English. Diba? Yung sa baybayin din kasi wala naman dating wala naman English na ginagamit eh. Puro na lang kasi diba? Puro na lang kasi character makikita mo. Kahit sa ibang mga puro character. Yan. So, yun.
ang ating napapansin sa lahat. Pero papakinggan natin tong debate tungkol dun sa tao si Kristo, no? Ito kalaban niya to INC, no? Kalaban niya INC dito. So, ang pinapatunayan ni Kristo sa likas na kalagayan ni Kristo, ang Baptist ay tinitindigan nila na Diyos sa likas na kalagayan. At yung sa Iglesia ni Cristo naman, tao sa likas na kalagayan. Pero pakinggan natin mga kapatid. At ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Maliwanag pong inihayag ng Apostol Pablo dito na ang Kristo ito ay dakilang Diyos at tagapagligtas. Marahil sasabihin ng aking kalaban na ang pangatid na at ay tumutukoy sa Diyos Ama. Alam niyo po, ang gamit po ng conjunction o at, hindi lang po ito tumutukoy para magpaliwanag o magkumpara sa dalawang tao. Na katulad si Pedro at si Riste ay naglalakad. Hindi lang po yun doon ginagamit. Ginagamit din po yun upang i-describe ang isang tao. Katulad ng binanggit ko kanina, si Juan ay umiyak at kumakanta. Tumutukoy din po yun sa isang tao upang bigyan din na ang dalawang nouns na yon ay tumutukoy sa isang tao. Sa mga kapatid dito po sa verse 13 na sinasabi, na hintayin niyo ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sino po ang dakilang Diyos? Si Kristo Jesus. Sino po ang sinabi hinihintay natin? Sabi sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Sinasabi po dyan sa unang Thessalonica chapter 1 verse 10, at upang hintayin ang kaniyang anak na mula sa langit na kaniyang ibangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Sino po hinihintay natin dito? Si Jesus. Kung may makikita po tayo sa banal na kasulatan na nagsasabi na siya ay tao, sapagkat sinasabi po sa banal na kasulatan, sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, na sinasabi dito na walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ang Diyos ay nagkatawang tao o nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ang mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas, sa kalwalhatian. Sino po ang nagkatawang taong ito? Ito po ang Kristo. Sa makatwid sinabi dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, ang Diyos ay nagkatawang tao. Maliwanag pong sinasabi dito sa banal na kasulatan. Sa makatwid sa liwanag po ng mga versikulong ito na binabasa ko sa inyo, hayagan pong sinasabi sa banal na kasulatan na si Kristo po ay Diyos. Yan po ang prinsipyo ng hermeneutika sakra. Kung ano po ang nakasulat, yun po ay dapat nating paniwalaan. Nasusulat po na titik dito na si Kristo ay Diyos, dapat natin pong paniwalaan ito, na siya po ay Diyos. Mr. Salamatin, binabanggit mo na naman yung tunay na Diyos si Kristo kasi yung bang tunay na Diyos ay may anak? Sagot. Meron. Meron. Kung si Kristo tunay na Diyos, sino anak? Walang sinasabi sa Biblia na may anak siya. Pero sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay may anak. Ayon. Ang Diyos ay may anak. Ipaliwanag mo nga sa akin ang ibig sabihin ng anak. Mamaya, pagkatapos na magtanong. Hindi. Hindi, mamaya. Tanungin din kita. Ipaliwanag mo ang ibig sabihin ng anak. Alam kasi, sabi mo, ngayon, tinatanggap mo na ang Diyos ay may anak. Di ba? Kung ang Diyos ay may anak, sino ba ang anak? Si Kristo. Sino yung Diyos niya? Ang Ama. Ayun! Ayos! Hindi mo na babaguhin yun? Hindi mo na babaguhin? Alam nyo, wala pa. Hindi mo na babaguhin?
babaguhin yan? Nagdi-deny na Hindi mo na babaguhin ito. ang pinuprove natin malayo ka lagi sa topic eh. Ay, bahala ka. I-discuss natin kasi si Jesus Christ. Okay. Okay, ito, ulit, isa pa. Wala eh. Hindi na kita entertain. Hindi, 5 minutes to. Hindi malayo sa topic. 5 minutes to, my dear friend. Ayan. Hindi malayo sa topic ang dinidiscuss mo eh. Ay, Ang topic natin si Jesus Christ. opinion mo yon kung malayo. Huwag tayo pupunta doon sa Jesus Christ. Ako na bahala ron, wag mo kong turuan, nagtatanong ko eh. Ako nagtatanong eh. Di ba? Kaya nga walang question doon. Ayan, sige. Dahil talagang... Ito pala yung tanong. Kasi nasa Diyos na tunay tayo eh. Meron ka bang nabasa sa Biblia? Sinabi ni Kristo, ako ang tunay na Diyos. Meron ba? Yan, mga kapatid. So, yung mali yung sagot ng ano doon. Kasi mababasa po doon dito, mga kapatid, sa Kawikaan, sa Proverbs 30. Sahin po natin na Proverbs 30. Siguro alam naman nito yung sa iba, no? Yung Proverbs 30 na to. Ito po ang binabasa po sa Proverbs 30. Pisahan muna natin sa 2. Surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a man. I have neither learned wisdom nor have the knowledge of the holy, who had ascended up in the heaven, or descend, who had gathered the wind in his fist, who had bound the waters in garments, who had established all the ends of the earth. What is his name, and what is his son's name, if thou canst tell? For every word of Eluah is pure. He is a shield unto them that put on trust in him. Kaya yung banggit po doon, may pangalan po ang ama, may pangalan din po ang anak. Sa Hebreo kasi, ang pangalan doon ay Ab. Wala pong Aba, no? Ab lang nakalagay siya. Ab. Sa Grego na lang po nagkaroon ng Aba. No? Yung Ab po is father. Abe is my father. No? Ang sagot niya kasi, tinatanong siya kung sino yung may anak ba ang ama. Kung si Kristo ay Diyos, sino yung ama? Kasi sa paniniwala kasi ng iisa lang din yung Diyos dun sa taas, di ba? Parang ganun lang din yung paniniwala nila, no? Kaya ginamit nila yung 1:17, 1 at ang 3. Nilaktawan kasi nila yung 2. Pag binasa po natin yun, ang ginamit kasi ng Iglesia ni Cristo dito, nilaktawan kasi nila yung 2. At ituloy po natin. Sabi dito sa John 17, those words speak Yahushua, and lift up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that the Son also may glorify thee. 2. And thou shalt given him over all him power over all flesh, that he should give it eternal life to as many as thou was given him. Ito, hindi binasa ito ng Iglesia ni Cristo. Lumaktaw sila sa 3. And this is the life eternal, that they may know thee, the only true Eluah, and Yahushua HaMashiach, who had sent. 4. I have glorified thee on the earth.
I have finished the work which thou givest me to do. 5. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. 6. And I have manifest thy name unto the men which hath given me out of the world. Time there were, and thou givest them me, and they keep thy word. So binigyan talaga siya ng pangalan. Ito yung Yeshua. Kaya mababasa natin no, sa size. Pero yung sa 5 mga kapatid, nababasa doon na nagsimula na pala siya, umiiral na pala siya nung una pa. No? Binigyan lang siya ng pangalan ng Diyos na ni Alua ng pangalang Emmanuel. Pangalan niya din Emmanuel, ano? May pangalan din siyang doon sa Isaiah 9 at 6, wonderful. Kamangha-mangha, no? Counselor, everlasting Father. Pangalan niya din doon. Hindi pa siya lumabas sa mundo. May hinuhula na po ang Espiritu ng Diyos. Oh, nakita niyo? Yung Espiritu ng Diyos, yung Espiritu ni Alua, itong siya yung nagpropesya. Kasi ang Espiritu ng Diyos, katotohanan po siya. Kaya ipinanganak siya sa Bethlehem Ephrata, Micah 2:5. Diba? Kaya doon mga kapatid, nagkaroon tayo ng paniniwala na ang Mesiyas ay everlasting Abe. Yung Abe is Father. No? Ginagamit ito sa Islam. Yung Abe is Father. Sa Arabic, magkalapit po yung Arabic at Aramaic eh. Pag pumunta ka doon sa Israel, Hebrew, magkakalapit sa wika ng Arabic, magkakalapit din ng wika ng Aramaic, no? Yung Hebrew script nila, magkakalapit lang din. Pero naging karoon lang din ng ibang script yung Arabic. Diba? Meron na silang script na iba. Pero yung pronunciation ay pareho. Medyo nagkakatugma din sa script. Pero kulang na lang din yung character or Hebrew script. Dati kasi Aramaic yan eh. No? Nahaluan ng Kurdish, nagkaroon ng ibang, naging modern Arabic siya. Kaya yung Arabic sa Islam is Aramaic. Yung wikang Aramaiko is the oldest Hebrew pronunciation or script. And script, no? Pinaka-oldest. So, nagre-refer lang ito mga kapatid na yung Aramaic yung pala yung wika ng Ebreo. Kasi yung Ebreo tao eh. Yung lahi ng Ebreo nanggaling po yan kay Iber. No? Diba? Kaya sa lahi ni Iber, nagkaroon ng mga descendants o mga anak niya. Kaya doon sa lahi niya,
na-remain na yun ang pangalan niya. Doon nagsisimula lahat, no? Bakit hindi tinawag kay Abram? Kasi nanggaling naman sila kay Abram. Si Eber kasi yung ano din, pinaka part talaga eh. No, nanggaling doon sa parte. Pero may mga ano din, may na sa history, may mga ano din doon, may mga ethnic groups din ng mga bansa na nawala na rin sa mapa. Nawala, never exist na, parang nawala sila bigla, no? Parang siguro sa panahon na 'yon, 'di ba, may gera noon, 'di ba? May gera. Nakikipaglaban tong mga Hebrew, katulad ni Joshua, no? Si Joshua ay nakipaglaban sa mga Palestino. So, pinagpapatay niya yung lahat ng mga ano. Kaya sa panahon na yon siguro nakikipaglaban ito at din nasakop din sila. Kaya nawala din yung paniniwala nila. Kasi natagpuan din kasi may mga ano sila parang templo na ginawang mga rituals din doon, ano, may ritual sila. Pero yung kanilang kabuhayan masagana kasi parang nagfa-farming sila. May mga palayan sila na parang ginagamit din sa palay, 'di ba? Parang may mga bloke-bloke sila ng ano. Kaya ano din 'yun, mga mayayaman din yung mga siguro yung mga tao noon kasi there are ano na sila eh, nag-improve na rin yung buhay nila doon eh. No? Kaya nagkaroon lang din ng dumami yung lahi nila. Tapos ayun, dumating din ng araw na pinuksa nga sila ng Israel. So noon pala no, nagsasama-sama lang din yung mga magkakapamilya no. Noon. Kung sino yung mga anak ni Israel, eh doon nag-aasawahan din sila. Kasi in the third generation, aasawahin mo yung malayo mong kamag-anak. No? Malayo dapat na kamag-anak eh. Hindi magkalapit, hindi pwedeng magpinsan. Kasi may ano din kasi yun eh. Nangyayari din daw yun, nagkakaroon ng yung kung malapit na descendants yung aasawahin mo, for example, first cousin mo ito, kakaroon ng defect. Kaya yung inutos sa panahon ni Moises na third cousin, no? Third cousin mo pa. Sa panahon natin ngayon, 'di ba? Naging may ano na tayo, may mga ibang law, may ordinance na rin tayong iba, no? Bawal yung magpinsan, gano'n. Then bawal mag-asawa sa mga kamag-anak o ano. Pero dito, sinasabi din ng paring Katoliko, yung magkamag-anak o yung magpinsan na buo, pwede daw mag-asawa. Napaka-ano kasi yun eh. Di wala na din sa utos ng Diyos eh. So yun mga kapatid, nagkaroon po ito ng mga mali-mali din kasi hindi nila binibase din ito sa kasulatan eh. Sa England din kasi 'di ba nung um, magkakalapit magpinsan din ano, no? Yung pag royal blood ka, ayaw talagang mawala yung pagiging royal blood mo or mapasa sa iba, no? Yung royal blood. Kaya si William of Wales sila sa London, sa England, nakapag-asawa. Kaya yung isang kapatid niya, medyo hindi pa yung naging prince, si Prince Harry, si Prince William. Diba?
Hindi na rin si Prince Harry parang nagpaubaya na rin kay Prince William eh. Para ito na siguro magiging hari, no? So, ang ano dun, anarchy, monarchy sa panahon na yun. So, yung anarchy kasi parang council and then yung monarchy is reigning kings, no, na council na hari lang talagang nagdidesisyon. Hindi na kailangan ng mga president na yan, hari na. Para kaya dynasty na ito, dynasty. So, yun mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, parang nawala na rin yan eh. Noon, dati din sa siguro sa probinsya ng Pilipinas, mayroon din ganon. Kasi noon may sultan tayo dito. Di ba? May sultan, may dato. No? Mga Rahab, si Rahab Sulaiman, si Rahab Subulon, si Dato Puti, si Dato Itim. Ha? May mga ganun, ano? So, ito mga kapatid, halimbawa lang ito na nagpapakita sa atin na may kanya-kanya din silang teritoryo o tinatawag na magkaka-ethnic groups. Nagkakaroon po ng isang nation. Tama nga yung sabi nun, 'di ba? Yung si Noah, nagkaanak siya ng 3, 'di ba? Yung 3 niyang anak nagkaanak pa ng 3 o marami. For example, kung si Shem nagkaroon po ng 10 anak, 10 din kay Ham. Parang gano'n ano? Yung 10 na yun, ethnic groups na rin yun, di ba? So nag-asawahan. Pero ang nire-refer lang din kasi doon, mga kapatid, puro lalaki, no? Di mo naman makita doon yung mga babae. Kasi nga, yung pinaka-lineage talagang tinitingnan, yung linyada ng papunta din sa lineage, yung pinakasimulang lineage ng tao, si Adam. Doon matatagpuan natin yung lineage noon papunta kay Kristo sa Mesiyas. Kaya yung babae hindi na binibilang talaga yun eh. Kaya nagtataka din ako bakit ganon, 'di ba? Pero meron din mga ano yan, meron din pamilya yan. Katulad ng sinasabi nila 12 tribes daw, si Daina, si Daina, si Daina na kapatid din nila, babae ito, pero hindi siya nakasama sa 12 tribes. So, nakita mo yung difference, no? May 13 anak pala, babae. Ika-13, babae. Nawala din ito. Siguro, kasi may nanligaw din nito sa kay Daina dati, di ba? May nanligaw sa kanya na Filisteo, no? Na ang ginawa ni Ruben ay tinuli silang lahat. Oh, di ba? Tinuli sila at pinagpapatay kasi nga supot sila eh, no? Kasi sa nung unang panahon, di ba? Yung tao kasi ng mga lalaki nung unang panahon, hindi tuli eh. Di ba? Mga supot. Kaya nagutos ang aluwa na paglalaki tutuliin siya, no? Sa ikawalong araw, pagbata, kawalong araw eh. Pag tumanda na rin, mga 12, 12, tutuliin siya. It is a covenant for them eh. No? Covenant daw yun na ng Diyos sa kanila, pinagtitibay.
No? Kaya dito sa sa Pilipinas, parang na-adapt na rin natin yung pagtutuli. Siguro noon siguro may pagtutuli dati. Pero 'di ba pero ibang pagtutuli 'yun eh. Sa panahon naman ng spiritual, 'di ba pagtutuli sa espiritu. Babae ka, lalaki ka, no? Dalawa lang kasing ginawa ng Diyos na kasarian lang din, ano? Pero bakit merong nagkaroon ng 'yon? Nagkaroon po ng pagkakaiba din na merong mga lumalabas na tomboy, may lumalabas na bisexual, no? May lumalabas na transgender, no? Naisabi naman ng Biblia eh, no? Ang makikipagmayan o makikipagsumama o makikipagtalik sa kapwa lalaki, 'di ba? Ano din 'yun? Kasuklam-suklam din sa Diyos 'yun, 'di ba? Kahit sa panahon ni Moises eh. Babae sa babae din, kasuklam-suklam din sa Diyos 'yun. Dahil nga bawal po yung pareho yung gender. Kasi ang utos ng Diyos ay magpakarami. Magpakarami talaga. Kaya hindi mo mapipigilan yung mga anak-anak na yan. No? Yung mag-aasawahan ka, mag-aasawa yung babae at lalaki. Hindi mo mapipigilan dahil dadami ang tao. Kahit anong pigil mo, may bugsong damdamin talaga na gusto ko talaga siya eh. Yun talaga yung para sa akin. Parang ganun yung ng tao. So binigyan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kung paano tayo magmahal, binigyan din tayo ng pag-ibig niya. Paano siya magmahal sa atin, ganun din yung pag-ibig na ibibigay din natin sa iba. Minsan nga parang na sila eh. Minsan nababaliw na yung iba dyan eh. Kaya mga kapatid, dito pa lang nagkakaroon na po ng mga ibang diwa na sinasabi din ang kasulatan tungkol dyan. So, pakinggan naman natin itong isang part sa Islam dahil hindi ito naniniwala kay Kristo. Dahil Islam nga eh, hindi siya naniniwala na Diyos si Kristo, may milagro. Kaya pakinggan natin mga kapatid. Which miracle? Believe me, Jesus Christ never performed a single miracle in the Bible. Not a single miracle. I've never seen it yet. And I read the Bible from cover to cover, different versions. For more than 20 years, I have never seen a single miracle performed by Jesus. Not even one. You know why I say that? Let's ask Jesus if he do the miracle. Where? Book of John, chapter 5, verse 30. Jesus Christ is speaking. He said, I can of my own self do nothing. The way I hear, I judge. Because I'm not seeking my own will, but the will of the Father who sent me. Did he do miracle? He didn't do miracle. He said, I can of my own self do nothing. Whatever I do, it is my Father. Book of John, chapter 28, verse 14. He said, my Father is greater than all. My Father is greater than I. If I do any miracle and performance, it is not I that do it, but the Father in me who sent me and give me the power with the Holy Spirit, then I do this. Where did Jesus perform miracle? Nowhere. You say he walked on water, therefore he's God, therefore he deserved to die for you. You say, somebody died and he raised him up. You said Lazarus died. Look, they always give you Lazarus died and Jesus raised him up. Only God can raise you up when you die. Let's ask Jesus if he actually raised Lazarus from the dead. This is the book of John chapter 11. All chapter 11, the whole chapter 11 of the book of John is speaking about Jesus and Lazarus. I'm going to put it in a nutshell and I'll give it to you in condensed. What happened was that Christ was very close to Lazarus.
And Christ left the city. He left the town. He left the village. By the time he left, Lazarus died. So when Lazarus died, they went and buried him in a sepulchre. A sepulchre in the ancient time is a carved out roomy chamber of a stone that they hewn. So they put him inside and they put huge stone at the entrance of, that's how they buried in those days. So after 4 days, Lazarus was dead. The fourth day, Jesus Christ came to the village. When Martha, the sister of Lazarus, heard that the master was in town, she ran to him. She said, Master, your friend Lazarus is dead. If you were here, you would have risen him. And Jesus Christ said, Martha, he's not dead. He is alive. He will be awake. And she said, yes, Master, I know he will be up in the day of judgment. And Jesus Christ said, even now, Martha, if you have faith, you will see the glory of God. Show me where you bury him. So on the way going to the sepulchre, Jesus Christ began to commune with God. Listen to what he said. I am quoting word for word. I'm not adding, I'm not deleting. Jesus Christ, on the way going to where they bury Lazarus, he began to commune with God. But what he was saying was not audible. The people could not understand that mysterious communication between him and God. So the Bible said, and Jesus wept in the spirit. The shortest sentence in the Bible. And Jesus wept. And Jesus groaned in the spirit. In other words, oh my Father, give me the power. Oh my Father, this is it. Oh my Father, give me the power to raise him. So the people who were there, they could not understand what he was saying. So they said, and Jesus groaned in the spirit. When he get the assurance to raise Lazarus, he said, remove the stone. So when they removed the stone, Jesus Christ spoke Hebrew and he said, Salisa kumni Lazarus. In other words, get up, Lazarus. And Lazarus came out. He came out from the dead with bandages around him. And Jesus said, remove the bandages. So they removed the bandages around him. And the people begin to say, oh my God, he is God. This and because only God could raise someone from the dead. But Jesus Christ, he knew or he heard what they were saying. Listen to what he said after Lazarus came back from the dead. Christ looked up in the heaven and he said, oh my Father, I know that thou hearest me. And I know that thou hearest me always, meaning whatever I ask of you, you give it to me. Oh my Father, I know that thou hearest me. And I know that thou hearest me always, but I am saying this loudly so that they may know that thou art doing the works. Where did Jesus perform miracle? Nowhere. Himself, no miracle. Moses parted the Red Sea. You know what is the Red Sea? Parted the Red Sea. Was he God? No. God gave him the power. I was waiting for you to quote me, that verse. I am the way, the truth, and the life. I was hoping that you quote that. I am the way, the truth, and the life. That is what they always quote. I agree with that. Jesus Christ was the way. He was the truth. He was the life. I agree, no problem. In return, I'm asking you this question. At the time of... Yan, mga kapatid. So, marami po siyang pinagsasabi na ang Mesiyas daw ay hindi naman naggumawa ng miracle dahil hindi naman niya hindi naman niya ugaling, diba? Parang ang ginawa lang daw niya ni Kristo ay sa kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng ginawa niya milagro ay ginawa niya po ay sa Diyos. Magkaiba yung niya no? Magkaiba yung wala daw siyang pino-perform. Okay naman sana dahil hindi naman magkakaroon ng tunay na tapat yun na salita Dahil ang hinuhulaan din kasi, mga kapatid, sa Revelation, ang Antikristo o yung beast, no, na sinasamba ng bulaang propeta, ito'y naggumagawa ng milagro no? Gumagawa ito ng kakaibang milagro, no? 'Di ba? Papansin natin yung sa Katoliko, marami pong milagrong nangyayari sa kanila Ha? Ano ba yung milagro na nangyayari sa kanila? No? Sa holy water daw, 'di ba?
nagpapalayas ng demonyo. Meron naman sa Katoliko, nagpapagaling po ng pilay. And then may nakikita pong mga vision, nagpapagaling din ng mga bulag. No? May mga ah sa pamamagitan po ng kapangyarihang agimat. No? Yung agimat nila ay yung krus ni Kristo. No? Tapos yung binabanggit nila na na salita ay Latin. No, may Latin silang ginagamit. Kaya kasi sabi nila, ito yung makapangyarihan eh. Makapangyarihan daw pag sinalita mo sa Latin. Isang kaibigan ko din, sabi niya, meron din siyang Latin, no, na tinatago, binabasa niya lagi ito. Nagdadasal siya, binabasa niya yung Latin. Kasi sabi niya, sabi ko, anong binabasa mo? Sabi niya, ano yan, Latin yan. Latin, mayroon ka ba nun? Pabasa nga. Ayaw niya pabasa sa akin. Yeah, mawawala kasi yung visa. Diba? Mawawala yung visa noon. Yun ang yun ang sinasabi nila no sa tungkol doon sa sa ano na yun. Kaya yung ibang tao din naniniwala talaga na sa ano lang din sa Katoliko din yung mangyayaring ganyan. No? Na sa Katoliko kasi mangyayari na dadayain sila ng ng Antikristo. Ito yung bulaang propeta. No, matagal na yung hinuhulaan eh. No, yung bulaang propeta, yung halimaw. Kasi ang binabanggit na halimaw sa Biblia, yung Diyos-Diyosan eh. Lagi ko yung sinasabi lagi dito eh. Yung Diyos-Diyosan, yung idolatry. Ito yung beast, no, na sinasamba po ng bulaang propeta. Ito yung bulaang propeta po ay ito'y tao, no? Na ang pangalan niya ay nabibilang sa 666. Tandaan ko yung pangalan ni Muhammad eh. Nabibilang daw yung pangalan ni Muhammad doon sa kaya nabibilang siyang 666 din si Muhammad. Ito'y sabi nila, no? Nandun din sa mga hindi ko rin naiintindihan kung bakit naging ganun ang pananampalataya ng iilang mga tao na gusto nilang yung sa Islam kasi gusto nilang sirain tong Biblia dahil hindi ito original daw. 'Di ba? Yung sinasabi kasi ni Elisoriano na bakit hindi pala original? Bakit hindi nyo ginawa ng paraan na baguhin yung lahat, 'di ba? Na dapat hindi kayo nagkaroon ng hindi nyo binabasa yung Biblia kasi iba naman yung source ninyo eh. Bakit kung nahihirapan kayong sumagot, sa Biblia kayo kumukuha ng sagot? Ang hirap din kasi yun, may Quran kayo eh. Sana kung pareho kayong mananampalataya, ay nako, yun lang din ang mangyayari sa inyo mga kapatid. Ay dapat magkaisa kayo sa pananampalataya. Kaya sa Quran mahirap ito. Parang disease lang ito. Ito nangyari dito sa babae. Nung yung virus, no? Ito'y balita din ito na ano siya daw, nurse, no?
Ito ba, pakinggan natin. To promote the vaccine because, you know, it's safe and effective, right? And turns out she ended up fainting 15 minutes after getting the shot. And, well, what they didn't tell you is that she died that day on the 17th of December. She is dead. They covered it up. They paid the family off, bought their silence. I guess the family doesn't give a shit about the thousands of other nurses who have dropped dead after taking this chemical injection designed to induce illness via a synthetic pathogen. This is a soft kill bioweapon. It is maiming and killing people by the tens of thousands, and it will kill probably hundreds of millions before all is said and done. Folks, it is time to wake up. Here's a little story about it. They tried to cremate the body, right? Because, hey, we can't have a pesky body with evidence and stuff where somebody could come and do an autopsy and prove that it was the vaccine that killed her. So literally, when you watch this video, no, you're not watching a nurse faint. You're watching this woman die. And they didn't even think to tell you about that because that's not important. Just go out and get your shot. Be responsible. That's who these people are. Pfizer, the drug companies are all owned by the same parent company. They are a fucking drug cartel. It's time we all wake up to reality. They are trying to cull the human race. Ayun, mga kapatid. Ano pala siya? Namatay siya, no? Dahil in-inject niya yung ano niya, no? Nag-inject siya. Nag-inject siya ng mga gamot. Pinagpa-inject siya ng gamot. Yun, nag-collapse siya, no? Di kinaya ng katawan niya, namatay siya. Siguro, hinala natin, mga kapatid, yung ginagamit dito na injection ng mga ilan. Ako hindi naman ako natatakot sa injection na yan. Kahit ako nagpapa-inject nga ako eh. Pero hindi lang din maiwasan yung pagdududa doon sa injection kasi no, maraming namamatay na pababalita namamatay diyan sa bakuna na yan eh. Maraming namamatay. Hinala nga sa panahon na yun, sa kay Eli Soriano, hinala nga talaga na na-inject siya. Kaya nag-collapse kasi may virus eh. Naalala ko kasi yung ano niya, yung ano niya, yung nagkaroon siya ng tawag dito, na nangangaral siya, tapos parang pinapangaral dun tungkol din sa virus, di ba? Takot na takot siya mamatay eh. Takot na takot siya mamatay dahil sinasabi niya, ano gusto niyo, mamatay ako. Sabi niya. So, ewan ko, di ko na nakita yung video na yun eh. So, mas maganda yung napaparinig natin yung video. So, doon, mapapansin natin na takot siya mamatay. And the last few days of his life, mga 3 days after yun, no? Kasi ayaw niya mahawa ng virus. So, the last days of 11 yata, sa 6 kasi February 6, nakapanood pa ako ng live niya eh. So, February 11, yun, siguro nagpa-inject talaga siya kasi takot na takot siya eh. Pinagalitan niya pa nga yung ano niya, yung mga kasamahan niya eh. Ako na lang magtuturok, sabi niya. So, at that point, mga kapatid, siguro namatay talaga siya sa ano, sa fatal ng ejection. Deadly kasi yung ano, fatal. At hinala ako, baka talagang o pwede rin na mangyari na may foul play doon kasi daming kalaban niya eh. Kahit yung Islam,
kalaban niya kasi yung pinapatugtog ng Iglesia ni Cristo din, ano? Yung pinatugtog na dito yung video, na lahat ng video ay nagmumura. Napapailing ako, sabi ko. Grabe naman. Kasi parang may mga minumura kasi siya kaagad eh. Pag nangangaral, nag-ano siya sa television. Kaya na ano siya na MTRCB siya eh. Ako may reason naman yun na may MTRCB ka kasi lagi ka parang nagbumura ka tapos libel yun, paratang yun sa iba eh. Eh buti nga sa dito sa akin, wala namang NTRCB dito. 'Di ba? Ano lang din ito, nare-record lang din ito. So pwede ako magdadaldal dito kung kahit anong gusto kong idaldal, 'di ba? And iilan lang din ito nakakapakinig kasi. So at that point mga kapatid, ang hirap din kasi magtiwala sa panahon natin ngayon. Kasi marami pong mga taong nagsasabing ang Mesiyas ay Diyos, ang ibang naman ay naniniwalang ang Mesiyas ay hindi Diyos. Kagaya ng Islam, kagaya ng Iglesia ni Cristo. So mahirap po magtiwala. Kaya tingnan po natin ito. Ito siguro balik na tanaw tayo sa ng video na to. Sige, pero bakit sila galit sa akin? Kasi ang Kristo ko po, Diyos. Ang Kristo nila tao. Natural mag-aawa yung dalawa naming Kristo. Yung Kristo nila po ay hindi totoong Kristo. Ganun po mangyayari. Pero personal, wala po akong galit kahit kanginong tao. Alam nyo, pag Yan, mga kapatid. So, personal, wala siyang galit. Kaya, kung pagsasabihin natin personal, wala siyang galit, yung video na tagpi-tagpi na yun, pwedeng talaga eh. Nako-connect dun sa isang bagay na magagalit kay. Kasi parang may gatong. No? Hindi sinasabing gatong na talagang talaga kinontent talaga siya, no? So napakatindi pong tong content na to na na nagkaroon po ng mga ganyang pananampalataya din. Sa panahon natin ngayon, noon nga, 'di ba? Kay Kristo. Tinutulig sa sila eh. Yung iba dun na mga Hudyo, ayaw maniwala kay Kristo eh. Dahil paano ka ba maniniwala? Tao lang din naman yan, hindi naman yan Diyos. Syempre, hindi ka maniniwala dyan. So, sa Biblia, mag-ama talaga. Hindi po iisang Diyos lang din. No? Marami po kasing Diyos na naitala po sa Biblia. Pero yung tunay na Diyos, pati kasama din dito yung yung mga Diyos-Diyosan. No? Sa lupa. Kasama din dito yung mga anghel na sinumpa. Sila ni Rafan. Yung Apocrypha, nandun pala si Baal. Kaya meron magkakaroon po yan ng mga lamat at hidwa. Dahil nga naman sa ayaw maniwala sa libro ng Apocrypha. Nandun pala yung Makabeo. So, syempre, ikaw mismo na ayaw mo niwala dun sa Makabeo. Dahil yung Macababes daw yan. Yun, mahirap din yan eh.
May iba-iba kasi na nakita ko yung translation ng Macabeo pa. So, siguro babasa-basahin ko yan pag may oras. And para maintindihan din natin bakit may Macabeo at anong ba talagang nilalaman ng Macabeo. Diba? Kasi sa panahon natin ngayon, sabi nila may kulang daw yung Biblia. Eh ano ba yung kulang na isasangkap mo dyan? So hindi na 66 books yung hawak ko ngayon. Di, hindi na po 66 books, kundi ha, marami pong libro ng Biblia. Kasi nandito na po yung libro, yung compilation niya. Yung may Macabeo, yung Second Esther, nandito po eh. Yung Bel and Dragon, nandyan din. So, lahat po na nangyayari sa mundong ito, may nagsusulat talaga. May nagsusulat. May author. No? At isa dito na ang Diyos nag-uudyok din sa mga taong magsulat. No? Inudyukan niya yung yung sila ni Mateo, yung nakakita talaga ng patotoo sa Mesiyas, inaudyukan talaga ng banal na espiritu para magsulat at masabi yung katotohanan doon sa sulat at nasaysay talaga sa history. Ayun, mga kapatid. So, tinignan ko nga yung ni Jason, kung nandun. So, hinanap ko yung pangalan ni Jason. I just found out na parang di ko pa nagigets yung kanyang kalagayan, kung ano ba talaga yung pamumuhay niya. Kaya ito, iniisa-isa kong basahin. Furthermore, mga kapatid. Meron naman akong libro ng Quran eh. No? Application din siya, syempre. So, yung application na to, dito tayo matuto. Kung ano ba yung pinagsasabi sa Quran? Bakit ang paniniwala sa Quran ay ang Allah ay hindi nanganak at hindi ipinanganak. Yun ang sinasabi ng Pero binago po yun ni Javier eh. Hindi pwedeng hindi niya magawa yun. Yun ang sinasabi. Di ba? Yung paliwanag na yun. Pero yung talagang sa nakasulat sa Quran, hindi siya ipinanganak nagkaroon man ng anak. Ibig sabihin parang baog na ito. Di ba? Kasi yung Diyos na sa Biblia nanganganak. Kagaya ng espiritu, kagaya ng tao, syempre, yung tao kasi, di ba, nanganganak sa pamamagitan ng babae. Yung espiritu kasi, nanganganak, dumadami pa nga eh. Nagtataka ng ilan, bakit may may kasarian ba yung espiritu? O, di ba, hindi natin alam, pero natatawa ako sa sinabi kasi ng dating dad. Sa panahon na darating daw, ang tao, pag nabago na daw yung katawan, wala na pong kasarian. Di ba? Parang nakakatawa lang din kasi parang nanonood ka lang ng comics, kumbaga, na wala palang kasarian. Kasi nababasa naman na wala na pong babae o lalaki doon. Pantay na rin eh. Diba? Pero kung 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 ganun yung mangyari, hindi dadami yung tao. 'Di ba? Kasi mga lingkod ng Diyos 'yan eh. Binago na nga yung katawan ng na yon, yung 'di ba? Yung mga banal na buhay na mag-uli hindi naman sila dumadami. What do you think na mangyayari sa kanila? 'Di ba? Sino magpapatuloy ng tribes of Israel? Wala eh. Dahil medyo magulo nga itong sistema ng pananampalataya. Natatawa din naman ako
sa INC na ang 144,000 dati na ano na yun, nangyari na daw yun, no? Kaya yung 144, ang maliligtas na lang din daw, sabi ng sa Iglesia ni Cristo. Ang maliligtas na lang din daw, yung sa panahon natin, pag nahukuman na, ang kaligtasan na lang talaga, yung doon sa iglesia nila, sa Iglesia ni Cristo. Kaya kailangan talaga pumasok, sabi nila. Kaya yun, mga kapatid, kung sila gusto nila may pumasok sa kanila, mas tayo, gusto din natin may mananampalataya din sa sinasalitaan natin sa Diyos. Kasi ang hirap paniwalaan, mga kapatid, yung mga bagay na hindi nagtutugma din eh. Tingnan mo nga yung ano, yung yod, 'di ba? Ang yod kasi is yado, no? Na ibig sabihin ng yado ay hand o kamao. Parang binaliwala lang din ito ni ano eh. Nalaman mo nga yung ano ng Biblia dati. Kaya nga napalitan niya pa din yung ano niya, yung pangalan ng ano niya, ng iglesia niya 1995 eh. Ano pa yung panangalan niya doon? YHWH and YHWSA. Na ibig sabihin, Yahuwah siya. O si Yahuwah and Yahuwah siya. Dati parang siya palang nagkaroon ng ano dito sa ng ganong kaisipan din ano. Pero may mga ano din, kasi may nadebate na rin siya na naniniwala diyan eh. Dati nung napanood ko yung mga tatanong siya ay yung pagiging prangka. Kahit may namura siya dun sa ano sa television, natatawa na lang din ako eh. Bakit? Dahil nga talagang prangka siya at magsalita ay tapat. Hindi paligoy-ligoy din na salita. May time naman siya na nagpapaligoy lang din siya. Tapos iisipin mo na ang Katoliko ay mas mabuti pa sa kaysa Iglesia ni Cristo. Yun lang din ang ano nakaka-turn off din eh. Kasi alam naman natin yung Iglesia Katolika ay sinasabi po sa Deuteronomio na ano sumpa eh. Sumpain ang tumitiwala sa larawang inanyuan. Ano ba yung larawang inanyuan? Ito yung mga ginagamit ng mga Katoliko na crucifixions. Inanyuan yan eh. 'Di ba? Yung clay ginawang tapos doon ka magdadasal, tatawagin mong Father. Ha? Kaya doon talaga nagsimula sa kanila sa Katoliko yung paganism na kasi ilang years na rin yung Katoliko eh. Almost 500 years. Diba? Na umiiral sa sa buong bansa, no? At sa dito sa Pilipinas, umiiral sila. Kaya mahirap din magsabihan mo na okay lang din, no? May Katoliko din na maliligtas sa labas ng iglesia. Mahirap 'yun, mga kapatid. Pero meron na hindi siguro na abot ng aral. Pwede maligtas. Pero sa Katoliko kasi abot na nila yung aral eh. Ayaw pa maniwala eh. Minsan letra por letra na pa, nagre-refuse pa nga eh. Kahit kagaya naman ng Iglesia ni Cristo, kahit letra por letra mo na mababasa eh.
no? Na Diyos si Kristo, ayaw pa rin maniwala. So it depends on them na lang din. Kaya umiiwas din tayo sa mga ganyan na talakayan. Kasi malay natin baka may nakikinig, no? Na ibang pananampalataya at sasabihin galit sa'yo. Oh, galit sa'yo dahil parang sinisiraan mo nga yung iglesia nila. Yung ganun. Eto, sa atin, ano ba yung aral nila? Di ba tao? Yung aral na tao, ibig sabihin mga kapatid, aral nyo yun. Hindi yun aral ni Kristo kasi si Kristo, pag binasa mo buo, no, ay makikita mo talagang siya ay Diyos sa kasulatan ng banal na sa New Covenant. Kaya ito dapat kailangan nating mapansin mga kapatid na ano, ng mga messianic. Yung iba nga tawag dapat Yahuism o Yahism. Pero sa akin pag mga banal tayo eh. So ang tawag sa atin ay mga pinili ng Diyos na mga banal. Mga banal. Pag hindi naman sa akin kayo sasama lahat eh. Sasama tayo doon sa salita ng Mesiyas. No? Na tayo magiging isa. Kagaya naman ng Diyos na yung iluwan na ama at iluwan ng anak. Kagaya nila. Yan. So, masaya ako dahil maraming nagkakaroon po ng minsan mga tanong o duda tungkol sa mga kasulatan. Pero natutuwa ako dito sa ginawa kong video. It's the more parang importante kasi sa akin paniniwala ko is may W talaga siya, uwa. So yung uwa po ay ginawa ko pong Yahuwah na kasi parang ang hirap na kasing i-translate din, no? Yung Yahuwah sa Yahuwah. So ito yung Yahuwah o Yahuwah din yung pronunciation nila dito. Ay parang magkaisa lang din. Kaya ginawa ko tong video para lang din sa Diyos, mga kapatid. Pakinggan po natin. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Ayun, mga kapatid. It's a beautiful day to have Eluwa Abe Yahuwah in our life. It's a beautiful day sa lahat. Siguro dito tayo magtatapos kasi di ko naintindihan din ng yung sarili ko eh. Yung katawan ko, minsan gising ako sa umaga, minsan gising ako sa hapon, minsan gising ako sa gabi, minsan natutulog na ako ng gabi hanggang umaga na rin. Minsan gising ako gabi at umaga. So, yung nakikinig lang din ako, no, ng mga sa Bible. No? May pinapatugtog akong Bible video sa YouTube din. Na pag nakikinig ako, minsan natutulog lang ako, minsan parang naririnig ko pa rin siya. Kahit nakapikit na yung mata ko at pagod na pagod. Ganun. Sabi ko, siguro 1 hour lang din yung tulog ko kasi parang ngayon ang nararamdaman ko antok. Kahit wala nga akong kinikita
na pera, kahit wala akong... Pero ang mahalaga kasi, maitawid ko sa susunod na henerasyon itong mga salita ng Diyos at patungkol sa Diyos, mga kapatid. So meron din nag-create din ng content tungkol din sa Diyos, no? Ang kaligtasan daw, sabi niya, ay mahirap tamuhin kahit tugasan pa tayo ng dugo ni Kristo daw, hindi pa rin tayo malilinis. Ano yung sabi ko, na nakakatawa naman tong ano na ito, kasi kahit sabihin pa nila na 1,000 gawa pa, daw, no? Ang tinutukoy nila, kahit 1,000 magawang mabuti, hindi ka pa rin malilinis sa dugo ni Kristo. Siguro hindi ito wala itong kasama o membro, kaya ito yung nasasabi niya. Panliligaw yun sa kapwa kung iisipin mo. Kasi nga nababasa na nga sa Biblia na ang dugo ni Kristo, ang kanyang tipan, ito yung alak, at yung kanyang katawan, ito yung tinapay na ebanghelyo. Pag sinabing ebanghelyo, wala yang kasinungalingan. Nandyan po sa kasulatan lahat. Kung marunong ka lang magbasa ng kasulatan. Yung pagtao tayo, nagkakamali tayo. Pero pag sa Diyos, wala pagkakamalian kahit ano. Kasi tao lang din gumawa ng Biblia Hindi naman yan Pero kinasangkapan lang ng Espiritu Santo para makagawa sila ng bagay na yan. O bagay ng sa Biblia. Kaya, napahiran na po yan. May anointing, kung ibig sabihin, may anointed na yung Biblia ng katotohanan. Yung Dabaria. So, salamat po mga kapatid, ay dito pa tayo siguro magtatapos. Kasi ang hapdi na talaga ng mata ko, hindi ko na kaya. Parang matutulog ako na hindi ko maintindihan. So, siguro, kanina ng umaga, hindi ako nakatulog. Kaya, ang pakiramdam ko ngayon, ang sakit na mata ko, no? Pinipikit ko na siya. Then, parang, yung katawan ko parang gusto nang matulog. So, pero nagpapasalamat pa rin tayo sa pagkakataong ito. Salamat sa Diyos sa sa panahon na ito na ipinaglingkod niya tayo muli sa inyo. Kahit hindi masyado napapanood yung video. Pero magkakaroon po yan ng marami pong paksa dahil kung ma-share na po natin yung live natin. Kaya pinapaganda po natin ito para mapakinggan po ng bawat tao yung sariling pananampalataya ng Espiritu ng Diyos. Kung ano yung kaisipan ng Espiritu ng Diyos, yun ay binabahagi lang din sa atin ng tao at sa Espiritu ni Kristo na siyang larawan ng aluwa. Kaya dito na lang tayo magtatapos. Salamat po sa inyo lahat. La Shalom. At sa ating mga kapatid na Islam, La Wassalamualaikum. At sa lahat po na nakikinig, saan ng dako kayo. Sana'y maghari nawa sa inyo ang kapayapaan ng ating Yeshua HaMashiach na siyang ating tagapagligtas. Salamat po. Imuna Maranatha. Hallelujah.